Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Posibleng maharap si Vice President Sara Duterte sa kasong paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan mismo ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NBI na nagsilbi ng sabpina, pagpapaliwanagin para riyan ang bise, pati sa reklamong grave threats. Kasunod ng umunoy banta niya sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Pinahaharap ang bise sa tanggapan ng NBI sa Biyernes at ipatatawag din ang iba pang kasama niya sa paggawa ng video. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Mel Emil, Vicky, yung sabina naman ay para bigyan ng pagkakataon itong si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ano ba yung sinabi niya tungkol dun sa pagpatay sa Pangulo, sa First Lady at saka sa House Speaker at para malaman na rin ng NBI kung meron ba na reklamo o complaint na pwedeng ihain laban sa kanya. Ang tinitingnan at base dun sa sabina na inihain ng NBI ay pwede bang pumasok ito dun sa anti-terror law. Isinilbi na sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong ang sabpina para kay Vice President Sara Duterte. Wala noon doon ang bise kaya tinanggap ito ng kanyang abogado. Sa sabpina, pinaharap si VP Sara sa National Bureau of Investigation sa Biyernes. Pero kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede naman po siya magpadala ng emissary or ng kahit na sino messenger para i-reset. kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President ang pupunta. Isinabpina ang bise kaugnay ng mga sinabi niya na kapag pinatay siya, may kausap na siya para patayin din sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Kami, marami ng mga political, wag magalit sa akin, circus. No? Hindi kami nakikialam. Tahimik lang ang National Bureau of Investigation, but this is a serious matter. Pinatingnan daw sa kanya mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang press conference ni Duterte kung may nilabag itong batas. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Sabi nga ni Yusek Andres, self-confessed mastermind. Siya nagsalita na siya papapatay niya si Presidente. Kailangan patayin si Presidente, si First Lady, and the Speaker. Saan nanggaling sa kanyang bibig yun? Siya yung, kumbagay, mastermind. Siya yung nag-utos. So, yan ang gusto naming i-clarify. Pero paglilinaw ni Santiago, hindi naman ibig sabihin na ito na talaga ang ihahaing reklamo kay Duterte. Mabigat ang kaso na paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa ilalim ng Republic Act 11479, ang sinumang masasaklaw nito pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at ididine ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong ma-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Pwede rin buklatin ng Anti-Money Laundering Council Authority ang kanyang mga ari-arian at bank deposit at i-freeze ito. Pwede rin siyang tiktikan o surveillance sa utos ng korte. Hindi pa namin sinasara ang aming investigasyon. Diyan kami maglalaro. Depende sa ebidensya na aming nakuha at sa magiging ebidensya na ipipresent naman ni Vice President Sara. So talagang this will be a fair investigation, impartial. Hawak na ngayon ng NBI ang video ng press con ni Duterte. Ipatatawag din ng NBI ang mga sangkot sa paggawa nito tulad ng mga staff at maging ang mga dumalot dito. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinig, itutuloy pa rin nila ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. Tumanggi naman muna magsalita si Duterte dahil hindi pa raw niya natatanggap ang sabpina.
Vicky, ayon naman dito kay NBI Director Jimmy Santiago ay wala pa naman timetable. Hindi pa niya alam kung kailan matatapos itong investigasyon ng NBI at wala pa din namang schedule kung kailan ito maihahain sa Department of Justice para naman sa isa pang pagdinig, yung tinatawag na preliminary investigation. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Dumipensa si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga binitiwang banta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at House Speaker. Taken out of context, umano siya. Sabay silip sa aksyon ng gobyerno kaugnay sa mga noong pa'y banta rin sa kanyang buhay. Yan ang tinutukan live ni Marisol Abduraman. Marisol? Mel, muling nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kaugnay yan sa kanyang mga naging pahayag laban kay Pangulong Marcos. Bukod sa paggiit na hindi niya ginamit ang salitang assassin, mangyayari lamang daw ang sinasabing pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos kung siya ay pinatay din. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They have to kill me first, so now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Yan ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa mga binitawan niyang pahayag ukol sa planong pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ng bise, taken out of context daw siya dahil mangyayari lang naman daw ang kanyang sinabi kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. There is absolutely no flesh on the bone. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Ang tanong ni VP Sara sa Presidential Security Command, bakit daw walang nagiging aksyon sa anyay mga banta sa kanyang buhay na nagsimula raw nang magbitiw siya sa gabinete. Why is the command eerily quiet on the documented threats to me, my family, and the OVP personnel? Hindi na muna idinetalye ng bise, pero meron daw siyang listahan ng mga banta sa kanyang buhay. Pero wala naman daw assassination plot. There's a threat for you to get killed by the administration. That is a possibility. You see what they're doing right now? That is an example. They are undermining my security. Nang tanungin kung may balak din siyang doble ng kanyang security, do you also intend to double your security also like the PSC? Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC, ma'am. No, I don't trust anyone right now. tumanggi naman ang bisi ng tanungin hinggil sa sabina ng NBI. Hindi pa raw niya ito nababasa. Nang hinihinga ng paglilinaw, kaugnay sa sinabi niya sa kanyang online press con na manay utos sa kanya ng unang ginang. I'm waiting for that question to come up in the committee hearing. Nasa Veterans Memorial Medical Center ang Vice Presidente kanina para samahan ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nakakonfined. Gayon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na isinugod din dito matapos tumaas ang presyon kagabi sa pagdinig ng Kamara. Pero pagsapit ng hapon, umalis din ang bise para sa isang personal na lakad. Sa Biyernes, inaasahang muling dadalo si Vice President Duterte sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability. Muling iginiit ni Vice President Duterte na hindi dapat isinasa publiko ang paggamit ng confidential fund. Maaari daw kasi itong ikapahamak ng ilang individual. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Kinwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na suporta ng militar at pulisya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabay hamon sa mga ito na protektahan ang konstitusyon. Inalmahan yan ng Malacanang at tinawag pa na garapalang panawagan para sa kudeta. Nakatutok si Salima Refran.
Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Yan ang tanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar sa gitna ng banggaan ni na Pangulong Bongbong Marcos at anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. I'm challenged to the military itself. The whole of the military kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ayon sa dating Pangulo, may mali sa pamumuno sa bansa na tanging ang militar lang daw ang makakapagtuwid. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Ang mga pahayag ng dating Pangulo, inalmahan ng Malacanang. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag yan na garapalang panawagan para maglunsad ng kudeta ang sandatahang lakas laban kay Pangulong Marcos. Wala na raw mas makasarili pang motibo sa panghihikayat na patalsikin sa pwesto ang presidente para lang makapamuno ang sariling anak. Sabi ni Bersamin, kikilos daw ang Estado laban sa lahat ng pagtatangka at hamon na labag sa batas. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas na pangaagaw sa kapangyarihan upang madali ang maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pamamaslang, panggugulo at pag-aalsa. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng mga kaalyado nito, inciting to sedition because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. This is another diversionary tactics, para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama. Sabi naman ng Justice Department, the military has no role whatsoever. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. Yung pong mga pananalita ng dating Pangulong Duterte ay iimbestigahan din natin kasabay ng ibang mga nangyayari ngayong mga panahon. Nananawagan naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga politiko na huwag nang idamay ang sandatahang lakas sa kanilang mga pahayag. Mananatili raw ang AFP na tapat sa konstitusyon at sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Our Armed Forces is united and professional. We shun away from being included. We want to be isolated from political issues, and we request the Philippine public to have calm and resolve, and pagkatiwalaan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we will do our mandate accordingly. Ganito rin ang paninindigan ng PNP. With due respect to our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga bali-balita. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Nakatanggap ng reklamo ang Korte Suprema tungkol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na huhukayin ito ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bukod yan, may nakabinbin pa palang disbarment case laban sa bise dahil sa pananapak nito sa isang Davao City Sheriff noong 2011. Nakatutok si Chino Gaston.
Paglalahad ng Korte Suprema, may natanggap silang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ngayong buwan. Kaugnayan sa pahayag ng bise noong Oktubre ukol sa paghuhukay sa labi ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sabi ng Korte Suprema, anonymous o walang nakalagay na pangalan sa reklamo. Just this month, the Supreme Court received an anonymous complaint regarding her statements about the late President Ferdinand Marcos. And how has the Supreme Court acted on that anonymous complaint? There's no action yet for the moment. Sabi pa ng Korte Suprema, may nakabimbing pang disbarment case laban kay Duterte. Inihain ito noong 2011, panahong mayor pa ng Davao si VP Sara. Kaugnay ito sa kanyang pananapak kay Davao City Sheriff Abby Andres na nagpapatupad ng demolition order sa mga informal settlers ng lungsod. Alisa. Ayaw sa... Bakit parang natagalan ito? I'm not very informed about what happened in the case, but I know that there were a lot of pleadings and procedure that happened. So pag disbarment case, it's really on a case-to-case basis. Hindi naghain noon ng reklamo si Andres laban kay Duterte, pero na-reprimand siya ng ombudsman matapos ireklamo ng Sheriff's Confederation of the Philippines. Nag-issue naman ng public apology si Duterte halos isang taon matapos ang insidente, pero matagal na raw siyang personal na nakapag-sorry noon kay Andres. Wala pa mangyog ko ever publicly na nag-sorry. So I would just like kana ganing mapaabot kay Sheriff Andres and sa iyahang, most importantly sa iyahang pamilya. At I know na appeal hurt pag sila sa nahitabo. So sorry sa ilaha. It will not happen again and it was an unfortunate incident. Sa ilalim ng Rules of Court, bukod sa pwedeng ihain ang disbarment complaint sa Korte Suprema o sa Integrated Bar of the Philippines, pwede ding motu proprio o sa sariling aksyon suriin ng Korte Suprema ang asal at mga aksyon ng isang abogado. Kaya tinanong din ang Korte Suprema kung may aksyon itong gagawin sa mga panibagong pahayag na binitawan ni VP Sara kay Pangulong Marcos. It's always possible that the Supreme Court can take cognizance of anything that's publicly known. But usually, it's usually by complaint. So we'll wait and see what the court has or what the court will do with that. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ng Vice Presidente. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa Maynila, nahuli ka ang away kalsada ng dalawang driver na nawi sa panunugod at pangahampas ng side mirror. Pinaghahanap na sila ng LTO para pagpaliwanagin tungkol sa insidente. Nakatutok si Oscar Oida. Tila naghihimutok sa galit ng suguri ng lalaking ito at hampasin ang side mirror ng isang closed van. Nakunan niyan sa bahagi ng V-Mapa sa Old Santa Mesa sa Maynila nitong linggo ng hapon. Pagkatapos ng pagsugod, umarangkada ang SUV na agad namang binuntutan ng closed van. Hanggang sa huminto ang mga ito sa stoplight. Hindi na nakunan ang mga sumunod na pangyayari dahil umalis na ang sasakyang may kuha ng dashcam. Viral na ngayon sa social media ang nahulikam na away kalsada. Ayon sa mga traffic enforcer, sa may G. Araneta Avenue pa lang ay nagkakagitgitan na ang dalawang sasakyan. Ayon naman sa tanggapan ng Manila Police District Headquarters, walang naiulat sa kanilang ganong insidente. Kaya hindi pa rin malinaw ang mitsa ng alitan ng dalawang driver. Ayon sa MPD, posibleng maharap sa kasong malicious mischief ang SUV driver na nanghampas ng closed van na naiwasan daw sana kung di pinairal ang init ng ulo. Huminga tayo malalim at magbilang tayo ng hanggang 10. Pinakamaganda na yan, magbabago yung ating pananaw. Ang sabi nga natin, pag may mga ganito tayo na encounter, sabi nga natin, lawakan natin yung pag-iisip natin. Inaalam na rin ng Land Transportation Office o LTO ang pagkakakilanlan ng dalawang driver para ma-issuean sila ng show cause order at pagpaliwanagin kung bakit hindi sila dapat bawian ng lisensya sa kabila ng nangyari. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Sa huling pagdinig ng Senado ukol sa Pogo, pinalutang ni Senador Risa Ontiveros na ginatasan at pinagtaksilan umano ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang ang bansa dahil sa pagkakasangkot sa Chinese intelligence activities. Si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo naman, tinawag na isa umanong agent of influence ng National Intelligence Coordinating Agency. At nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos ang 16 na pagdinig ukol sa Pogos, hindi na nakadalo kanina si Alice Guo sa pagtatapos ng investigasyon ng Senado. Dininig din kasi sa korte ang kasong qualified trafficking laban sa kanya. Ilang beses lumutang sa Committee on Women and Children ang posibilidad na Chinese spy si Guo. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, hindi pa nila ito makumpirma. Pero isa raw agent of influence si Guo. She uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. So to that effect, Madam Chair, that is applicable to her. May na-monitor din ng NICA na Chinese hackers na tinatawag na APT o Advanced Persistent Threat Groups. Hackers ito na maaaring sponsored o binabackupan ng gobyerno ng isang bansa o ng criminal groups. With the information that we have, we can confirm that indeed Chinese Advanced Persistent Threat Groups are operating or targeting the Philippines, whether government or private sector entities. We have monitored some of them, Madam Chair, and again, in an executive session, if required, we can share some information. Pinalutang naman ni Senador Risa Ontiveros, chairman ng komite, na sangkot umano sa Chinese intelligence activities sa bansa, si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally, and if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, na economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Ayon sa PAGCOR, wala silang record na may Pogo license si Yang. There were reports that he has several companies, ma'am. But ang problem po doon sa amin during the investigation is that most of these personalities, they have their own fronts. Mga iba po yung nakalagay sa kanilang mga Securities and Exchange Commission documents. Kaya po, hindi mo talaga ma-attribute sa kanila directly. Pero iprinisinta ni Ontiveros ang larawan ni Yang kasama ang self-confessed Chinese spy na si She Zhijiang. Buwelta ng abogado ni Yang, hindi ito pruweba at hindi patas na bumuo ng konklusyon dahil lang magkasama sa litrato ang dalawang tao. Dati nang sinabi ni She na Chinese spy din umano si Alice Guo. 2011 unang pumasok sa Pilipinas si She. Kinasuhan ng 2014 dahil sa operasyon ng illegal na kasino. Pero tila na walang parang bula ang record ni She. Nakakuha rin ng visa sa Pilipinas si She noong 2017. It looks to me that someone powerful made these derogatory facts about She Zhijiang disappear. And just as a note, this is usually done for intelligence agents. Nakakuha rin ng Pogo licenses si She. Siya po yung isa sa pinakamalaki before. Si She? Opo. Ayon naman sa dating cellmate ni She, maraming espiya at hindi lahat ay Chinese. They are not only targeting Chinese, but they are also targeting some Filipinos or other members of in the government. So it is wide and it's complicated. There are Filipinos working against the interests of the Philippines. Yes, that is correct. Based on the information that is provided by Mr. She, but of course we have to confirm. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Di lang sa Pilipinas ramdam ang Hello Love Again fever, kundi pati sa box office around the globe. Hello Achievements! After maging highest-grossing Pinoy movie of all time, na may more than 1 billion pesos nakita sa box office. Nag-number 1 rin ang collab movie ng Star Cinema at GMA Pictures sa United Arab Emirates.
Nabot naman ng pelikula ang number 2 spot sa box office ng Canada, New Zealand, Qatar at Bahrain. Peaked at number 3 din ang storya ni Joy and Ethan sa Oman. Habang sa Australia at Kingdom of Saudi Arabia, umangat ito sa 4th spot. Abot-abot din ang kilig, love and joy ng pelikula sa Amerika kung saan ito nag-peak at number 8. Showing in 1,100 cinemas worldwide ang Hello, Love Again.